Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 871. Levi, anong ginagawa mo? Pinigilan siya ni Ansel nang makita niya si Levi na nakaupo. Kukunin ko ang lugar na inilaan nila para sa akin, sagot ni Levi. Nasisiraan ka na ba ng bait? Tingnan mo kung gaano karaming matatanda ang nakatayo, kaya ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang umupo? Saway ni Anson. May sakit ba sa ulo ang apo ni Michael? O mayabang lang siya? Kailan pa siya kwalipikadong umupo doon? Tama iyan. Siya ay patuloy na kumikilos ng walang pakundangan sa harap ng patriarch. Michael, ano ang ibig sabihin nito? Sinasadya mo ba? Pagkaraang sawayin si Levi, nabaling ang atensyon ng mga tao kay Michael. Ako, malapit na siyang sumabog ng sisidlan. Para sa kanya, si Levi ay isang tulala na lumikha ng hindi organisasyong drama. Samantala, tinitigan ng pamilya Southampton Jones si Levi na para bang mortal nilang kaaway. Kung hindi dahil sa presensya niya, nalampasan nila ang iba sa anniversary meeting. Sa gitna ng karamihan, hinailan ni Calvin si Mia at binalaan ito, Mia, dapat wala kang kinalaman kay Levi simula ngayon. O kung hindi, siya ang magiging kamatayan mo. Bakit? Palagi niya akong tinatrato ng maayos. Huwag kang mag-alala, hindi niya ako sasaktan, nakangiting sagot ni Mia. Bata ka pa, ano ang alam mo? May alam akong scam kapag nakakita ako. Kinasusuklaman ni Calvin ang lakas ng loob ni Levi ngayon. Sagot ni Mia, Tay, ikaw ang walang alam. Kung mabubunyag ang tunay na pagkatao ni Levi, hihijitin niya ang lahat dito. Walang makakapantay sa kanya. Binigyan siya ni Calvin ng galit na tingin. Nilason ba ni Levi ang ulo mo? Tuwang-tuwang tugon ni Mia, Tatay, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Samantala, biglang nasabi ni Wesley, Michael, ano ang ibig sabihin ng dagdag na upuan na ito? Inihanda mo ba ito para sa iyong apo? Ha 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 ha. Nagtawanan ang mga tao, dahilan para mapahiya si Michael. Michael, sabihin mo sa akin. Para kanino ang upuan na iyon? Maging si Joey ay nag-aalala. Sa sandaling iyon, alam ni Michael na hindi niya kayang panatilihin ang kanyang sikreto. Joey, gusto kong bigyan ka ng sorpresa sa dulo. Dahil sa kasalukuyang mga pangyayari, kailangan kong pumili ngunit sabihin sa iyo ngayon. Naduraj ang puso ni Wesley nang mapagtanto niyang malamang na nag-imbita si Michael ng isang taong tinutukoy sa pulong. Alam niyang binalak ni Michael na patatagin ang posisyon ng pamilya Southampton Jones sa isang galaw. Nagsimulang matarante si Wesley dahil hindi na siya gumawa ng iba pang paghahanda. Nang lumingon siya upang tingnan ang pamilya ng Southampton Jones, lahat sila ay mukhang lubos na kumpiyansa. Malinaw na isa sa kanila ang mga tao na tumulong sa kanilang posisyon. Sa kanyang curiosity, hindi napigilan ni Joey na magtanong, Interesado akong malaman kung sino ang taong ito. Nakangiting sagot ni Michael, hindi ko na itatago sa iyo. Ang upuan ay inihanda para sa Diyos ng digmaan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 872. Ito ay isang nakakagulat na paghahayag sa kanila. Habang nagsasalita si Michael, hinihingal ang lahat na parang tinamaan ng kidlat. Maliban sa pamilya ng Southampton Jones, ang iba ay natulala. Bagaman nahulaan ni Wesley na ito ay isang taong mahalaga, ito ay higit pa sa kung ano ang naisip niya. Ito ay ang Diyos ng digmaan mismo. Masyadong emosyonal si Joey kaya napaluha at nalaglag pa ang kanyang mga tauhan. Totoo ba? Darating ba ang kagalang-galang na Diyos ng digmaan upang dumalo sa aming pulong ng anibersaryo? Kitang-kita ang panginginig ng kanyang katawan. Pare, totoo po, sa totoo lang, ang God of War ay isang taga-suporta ng Southampton Jones family sa mahabang panahon. Naaalala mo ba noong inatake tayo ni Elijah? Ang Diyos ng digmaan ang nagligtas sa atin. Matapos makatanggap ng isang positibong sagot, sumigaw si Joey sa tuwa, ang katayuan ng mga Jones ay tataas pa. Sa pagpapatuloy, ang buong Jones diasporic na pamilya sa Erodia ay inilalagay sa ilalim ng iyong mga administratibo. Paf! Ang deklarasyon ay nagdulot ng matinding suntok kay Wesley, ngunit ito ang pinakamagandang balita na maaasahan ng pamilyang Southampton Jones. Kahit na ang hitsura ni Levi ay nagpahiya sa kanila at nagalit sa patriarch,
ang pamilya ng Southampton Jones ay mayroon pa ring isa pang trump card, ang Diyos ng Digmaan. Halos mapatalon si Michael sa tuwa nang mapagtanto niyang lahat ng pamilyang Jones sa Erodia ay kailangang tumanggap ng mga order mula sa kanya. Sa isip niya, may nabuong blueprint. Pinlano niyang ang lakas ng mga pamilyang Jones sa Erodia upang lumikha ng isang maharlikang pamilya. Hindi lamang siya ang mamamahala sa Southampton, kundi pati na rin ang buong Erodia sa huli. Kailan darating ang Diyos ng Digmaan? Tanong ni Joey sa pag-aabang. Ang mga ordinaryong tao na tulad namin ay hindi alam sa kanyang itinerary. However, he has promised us na he would be here, confident na sagot ni Michael, nobela. Sa sandaling iyon, walang nakapansin na nanginginig si Anson sa isang sulok dahil hindi niya inaasahan na personal na darating ang Diyos ng Digmaan. Pagdating niya, hindi ba ako mabibilad? Imposibleng hindi siya makilala ng Diyos ng Digmaan, dahil inaangkin niya na siya ay isang hari ng digmaan, ang kanang kamay ng Diyos ng Digmaan. Kapag nangyari iyon, saan ako magtatago? Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang natakot. Walang tigil siyang nanginginig. Sa totoo lang, sa sobrang takot niya ay maaari niyang mabasa ang kanyang pantalon sa anumang oras. Anson, bakit ka nanginginig? Anong kinakatakutan mo? Tanong ni Michael. Bumungad sa kanyang mga mata ang kuryosidad. Bakit siya natatakot kapag binanggit ko ang Diyos ng Digmaan? Ano bang nangyayari sa kanya? Lumapit si Joey sa pagtatanggol ni Anson. Michael, hindi mo ba alam? Bilang kanang kamay ng Diyos ng Digmaan, tiyak na nasa sabik si Anson na makita siya. Bigla itong naisip ni Michael. Ay, tama, totoo yan. Isang boses ang umalangaw-ngaw. Hindi. Natatakot siya na kapag dumating ang Diyos ng Digmaan at hindi siya makilala, mabubunyag ang kanyang kasinungalingan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 873. Si Levi iyon. Damn it, si Levi na naman. Hindi na magalit si Michael. Habang nanginginig si Anson, hindi niya inaasahan na uulitin ni Levi ang paksa. Natatakot siyang tumingin kay Levi at iniisip kung may alam ba talaga ang huli. Wala siyang lakas ng loob na tumanggi dahil binalot siya ng takot. Levi, ano bang pinagsasabi mo? Si Anson ay talagang isang hari ng digmaan sa Iron Brigade. Inaakusahan mo siyang manloloko. Ikaw ba talaga? Tama iyan. Sinasadya mo bang gumawa ng gulo? Ang buong pamilya ng Southampton Jones ay natakot sa saloobin ni Levi. Kung hindi nanonood ang ibang pamilya, siguradong napatay na nila si Levi. Samantala, masayang pinagmamasdan ni Wesley ang hindi inaasahang pangyayari. Paano kung ang pamilyang Southampton Jones ay may maraming tagumpay? Ang pagkakaroon ng King of War ay hindi na mahalaga kapag mayroon silang isang baliw na tao tulad ni Levi na tumatakbo. Ang kanyang mga aksyon lamang ay nagpapawalang bisa sa lahat ng kanilang mga nagawa. Isa siyang kahihiyan sa pamilya ng Southampton Jones at nararapat na ipako sa haligi ng kahihiyan. Going with the flow, nagtanong si Wesley, Levi, paano mo malalaman na manloloko siya? May alam ka bang hindi namin alam? Namutla ang mukha ni Anson habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Dahil kilala ko ang bawat isang tao sa Iron Brigade at hindi siya isa sa kanila, sagot ni Levi na may katuwaan. Sagot ni Michael, ano ang alam mo? Sa tingin mo isa ka ba sa Iron Brigade? Bago pa makasagot si Levi, pinutol pa siya ni Michael, I've investigated everything about you. Maliban sa pagkakakulong ng 6 na taon, ikaw ay nasa Northampton. Ano ang koneksyon mo sa Iron Brigade? Ang mga guwantes ay tinanggal para kay Michael. Hindi natatakot na pagtawanan, ipinahayag ni Michael ang katotohanan na si Levi ay napunta sa bilangguan sa salpok. Nagulat ang lahat sa revelasyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Michael kay Joey, alam kong nakakahiya ito ngunit sigurado akong batid mo ang kahihiyang naranasan ng aking anak na si Emma. Gayunpaman, ang kanyang anak ay higit na isang kahihiyan. Kung hindi idineklara ni Wesley ang relasyon namin sa mundo, hindi ko siya kikilalanan. Ngayon, sa harap mo, ipinapahayag kong hindi siya karapat-dapat na maging apo. Hindi ko siya kikilalanan bilang pamilya ko. Nagulat sina Joey at Wesley sa pagiging malupit ni Michael. Gusto mo bang i-acknowledge kita? Kaya ko, ipakita mo lang sa akin ang iyong mga tagumpay. Kung maaari kang maging isang koronel sa hukbo,
isang pinuno ng gobyerno, o kahit isang bilyong mga ari-arian, kikilalanan kita kapag nagawa mo na ang alinman sa mga iyon. Mayroon ka bang kahit ano? Ikaw ay walang iba kundi isang ganap na talunan at isang ex-convict. Karapat-dapat ka bang maging bahagi ng pamilya Jones? Balistiko si Michael habang binubugbog si Levi ng mga tanong. Sa sandaling iyon, may tumakbo sa looban. Tyler, Wales, nandito na ang Prince Gang. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 874. Narito ang Prince Gang. Parehong natigilan sina Tyler at Wales. Bagamat kanina pa nila binati ang Prince Gang, hindi sila pinansin ni Jaren at ng mga kasama nito noon. Bakit sila nandito? Ano man ang dahilan, ito ay isang positibong pag-unlad. Kahit papaano ay bibigyan nila tayo ng pagpapakita ng lakas. Pagkatapos ng lahat, ang Prince Gang ay itinuturing na isang prestihiyosong organisasyon. Ang bawat isa sa mga miyembro nito ay kumakatawan sa mga pinakakilalang pamilya ng Southampton. Habang hawak ang pag-iisip na iyon, ang dalawang lalaki ay tuwang-tuwa habang sila ay lumabas upang tanggapin sila. Pare, part sila ng network ni Tyler. Isa silang organisasyon ng mga kabataan na tinatawag na Prince Gang, at binubuo ng lahat ng tagapagmana ng mga kilalang pamilya ng Southampton. Ngumisi si Michael. Napakagaling yan. Narinig ko na ang tungkol sa Prince Gang dati, dahil sikat sila. Ang mga kabataang ito ay may magandang kinabukasan, nakahanga-hanga, patuloy na papuri ni Joey. Sa gitna ng mga tao, kumikinang ang mga mata ni Mia sa pananabik habang ang mga labi ay lumawak sa isang mapang-akit ng ngiti. Bulong niya sa sarili, mukhang malapit ng kumilos si Levi. Inaasahan niyang makitang isiniwalat ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan at nabigla ang lahat ng naruroon. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng pamilya Jones mamaya. Hindi na talaga ako makapaghintay. Tanong ni Calvin out of curiosity, Mia, ano ba yung pinagsasabi mo? Anong kinalaman nito kay Levi? Dad, manood ka lang, nakangiting sagot ni Mia. Si Calvin ay hindi mas matalino ngunit patuloy na pinagmamasdan ang sitwasyon. Sa isang maikling sandali, pinamunuan ni Tyler at ng kanyang kapatid ang mga miyembro ng Prince Gang. Nanguna sa grupo sina Jaren at Jackson. Pare, itong si Jaren Gould, pinuno ng Prince Gang at tagapagmana ng pinakakilalang pamilya ng Southampton, ang pamilyang Gould. Sa tabi niya ay si Jackson Hunt, tagapagmana ng pangalawang pinakakilalang pamilya ng Southampton, ang Hunt family. Nagsimulang ipakilala ni Michael ang mga miyembro ng Prince Gang. Napakagaling. Sa gayong makapangyarihang mga kaibigan, ang pamilya Jones ay tiyak na higit na maaangat. Michael, hindi mo lang ako ipinagmamalaki, ngunit ang mga nakababatang miyembro ng pamilya ay hindi rin tumitigil sa paghanga sa akin. Mukhang nasa iyong mga kamay ang kinabukasan ng mga pamilyang Jones diasporic, emosyonal na pahayag ni Joey. Ang ibang mga pamilyang Jones ay tumingin sa paghanga at inggit. Jaren, Jackson, ipapakilala kita. Ito ay, bago pa sila maipakilala ni Tyler kay Joey, inihatid na ni Jaren ang mga miyembro ng Prince Gang at nagtungo sa ibang direksyon. Oh, ano ang nangyayari? Nagulat ang lahat habang nakatulala sina Tyler at Wales. Ha, hindi ba sila nandito para suportahan tayo? Bakit sila umalis? May iba ba silang dahilan sa pagpunta? Nang makita niya ang direksyong tinatahak ni Jaren, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Calvin sa pananabik. Nagkatotoo ba ang sinabi ni Mia? Binigyan siya nito ng nag-aalalang tingin. Ang mga mata ni Mia ay kumikinang sa pagmamalaki. Nakatingin ang libo-libong mga dumalo sa direksyong tinatahak ni Jaren. Pagdating ng grupo sa harap ni Levi, napaluhod sila sabay hampas. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 875. Lahat ng miyembro ng Prince Gang ay nakaluhod sa harap ni Levi. Sabay-sabay silang sumigaw, ang Southampton Prince Gang ay ikinararangal na makita ka, guro. Umalangaw-ngaw na parang dumadagandong nakulog ang kanilang masiglang pagbati. Nagkaroon ng kabuuang katahimikan, na parang huminto ang oras at nagyelo ang espasyo. Ang lahat ay nasuspine sa sandaling iyon. Natulala si Tyler, at gayon din sina Michael at Joey. Ang libu-libong kakaibang miyembro ng pamilya Jones ay lahat ay namangha. Pakiramdam ng lahat ay tila sila ay tinamaan ng kidlat at nasunog sa isang malutong.
Habang nakatayo sa malapit sina Calvin at Mia, nakita niya ang lahat na nakabukas sa harapan niya. Hindi na niya lubos maproseso ang mga nangyayari, pakiramdam niya ay hihimatayin siya anumang oras. Buti na lang at nandyan si Mia para suportahan siya. Bam! Hindi matanggap ng isang tao ang nangyayari at nahimatay sa lupa, na nagdulot ng malakas na kalabog. Ang tunog ay nagpabalik sa pakiramdam ng lahat. Lahat sila ay naghahabol ng hangin. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ito ay dapat na ang katapusan ng mundo. Kahit ano pa man ay hindi nila matanggap ang mga nangyari sa kanilang harapan. Ang Southampton Prince Gang ay talagang lumuhad sa harap ni Levi. Anong nangyayari? Hindi ba siya bastardo? Akala ko barabal lang siya. 6 na taon ba talaga siyang nakakulong? Sino siya para lumuhad ang Prince Gang sa kanya? Samot-saring tanong ang bumalot sa isipan ng lahat. Napuno sila ng mga pagdududa at hindi alam kung saan ang pagkakakonekta. Sa libong lalaking naroroon, ang maririnig lamang ay ang tunog ng mabibigat na paghinga. Halatang walang makakaintindi sa nangyayari. Hindi napigilan nina Tyler at Wales na magtanong, Jerian, Jackson, maling tao ba ang iginagalang mo? Ang pinakamatanda sa amin ay si Joey, ang patriarch. At nandito lang siya. Nang marinig iyon, tumingin si Jerian kay Tyler at sa kanyang kapatid. Kung miyembro ka pa rin ng Prince Gang, pumunta ka rito at lumuhad. Ha? Lumuhad? Sa kanya? Hindi kailanman. Maaari akong lumuhad sa sino man maliban sa kanya. Tama iyan. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi tayo luluhod sa isang bastard. Tumayo si Tyler at ang kanyang kapatid. Biglang tumayo si Jerian at sumugod sa kanilang dalawa. Sampal. Sampal. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa bawat isa sa kanila. Personal kong papatayin ang sinumang maglakas loob na tumawag sa aming Panginoon na isang bastard, sigaw ni Jerian. Mula ngayon, pareho kayong pinalayas sa Southampton Prince Gang. Si Jerian ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon. Nagulat ang lahat na pinalayas sina Tyler at Wales. Sa susunod na ulitin mo ang salitang basta, laban sa ating amo, papatayin ko kayong dalawa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 876. Wala sa mga Jones ang nakaintindi sa banta ni Jerian. Ano ang nangyayari? Sino ba talaga si Levi? Ito ay isang sorpresa. Hindi lang master, ang tawag sa kanya ng Prince Gang kundi ipinagtanggol din siya. Bakit ganun? Matapos turuan ng leksyon sina Tyler at Wales, bumalik si Jerian para lumuhad sa harap ni Levi. Tama na, bumangon ka na, casual na sabi ni Levi. Sa utos niya, tumayo ang lahat ng miyembro ng Prince Gang. Nang mga sandaling iyon, blanko ang isip ni Michael. Hindi niya maintindihan at ng iba pang mga Jones kung paano naging master si Levi ng Prince Gang ng Southampton. Nataranta, nagpalitan ng tingin sina Michael at Tyler at naalala na pumunta si Lucas sa South City ilang araw na ang nakalipas. Napilayan ba si Lucas ni Levi? At gayon pa man, iyon ay simula pa lamang. Sir, para sa ilang kadahilanan, maraming mararangyang sasakyan ang dumarating sa labas. Kung titignan, halos 100 sila, biglang sumugod ang mayordoma para ibalita ang nangyayari sa labas. Oh, may bisita pa ba tayo? Nagulat si Michael dahil wala na siyang inaasahan. Maaaring ito ay ang Diyos ng digmaan. Ngunit ang Diyos ng digmaan ay hindi darating sa 100 sasakyan na convoy. Kaya, sino pa kaya ito? Thud, thud, thud. Sa sumunod na sandali, nakarinig sila ng mga yabag ng paa. Parang ang daming tao. Bilis, tingnan mo kung sino ang nandito. Nagtinginan ang lahat ng may pag-asa. 100 kakaibang lalaki ang dumating sa harap ng Ancestral Hall. Sa kabutihang palad, ang looban ay sapat na malaki upang maglaman ng lahat ng mga ito. Nang makita niya kung sino ang namumuno sa grupo, si Michael ay namangha na hindi makapaniwala. Si Zabian Gold at ang iba pang 9 na pinuno ng maharlikang pamilya ng Southampton. Sa likod nila ay may malaking entourage pa. Zabian, di ba sabi mo hindi ka makakapunta sa anniversary meeting natin? Bakit ka biglang dumating? Lumapit si Michael at nagtatakang nagtanong. Inimbitahan niya sila kanina dahil bahagi sila ng local network niya sa Southampton. Gayunpaman,
Tinanggihan nilang lahat ang kanyang imbitasyon dahil naramdaman nilang hindi nararapat para sa mga tagalabas na dumalo sa isang pulong ng anibersaryo ng pamilya Jones. At gayon paman, narito sila, na ikanalito ni Michael. Bakit tayo dadalo sa anniversary meeting ng pamilya mo? Ngumuso si Zabian. Tama, ano ang kinalaman ng family event mo sa amin? Sumagot si Mario ng pamilya Hunt. Napangisi din si Hayden ng Quinn family. Michael, do you think we are idiots? Ito, ang mga pamilyang Gould, Hunt, at Quinn ang nangungunang 3 sa 10 maharlikang pamilya ng Southampton. Kaya naman, hindi nang ahas si Michael na saktan sila. Maingat niyang sinabi, kung ganoon, nandito ka ba para sa iba? Ma'am, syempre, naglakad si Zabian at ang iba pa papunta kay Levi. Muling tumahimik ang looban. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 877. Nang makarating si Zabian at ang iba pa sa harap ni Levi ay napaluhod din sila. Nadama ng mga Jones na parang sisabog ang kanilang mga puso. Iyan ang pinakamahusay sa Southampton. Iyan ang pinuno ng pamilya Gould, Zabian. Ito ay isang napakagandang tanawin na ang lahat ay nabighani. Binati ni Zabian. Ang pamilya Gould ng Southampton ay ikinararangal na makita ka, guro. Sumunod, binati ni Mario, ang pamilya ng Southampton's Hunt ay ikinararangal na makita ka, guro. Pagkatapos, si Hayden ang bumati, ang pamilya Quinn ng Southampton ay ikinararangal na makita ka, guro. Gayunpaman, iyon ay simula pa lamang. Isa-isang nagbigay galang ang ulo ng iba pang pamilya kay Levi. Sa wakas, isang kabuoang 79 na kilalang pamilya ang lumuhad sa harap ni Levi at binati siya bilang kanilang Panginoon. Sa daang kilalang pamilya ng Southampton, 79 sa kanila ang nagtipon sa harap ni Levi. Tanging ang nag-iisang pamilyang Jones ang naiwan. Sa madaling salita, tanging ang pamilyang Jones ang hindi bumati kay Levi bilang kanilang guro. Ano ang nangyayari? Ito ay hindi kapanipaniwala. Ito ay hindi maisip. Sa sandaling iyon, lahat ng pinaniniwalaan ni Michael ay sira-sira. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makaramdam siya ng pananakit sa kanyang lalamunan. Kung hindi dahil sa pilit niyang pinipigilan, anumang oras ay susuka na siya. Samantala, tahimik ang buong patio, kahit ang tunog ng paghinga ay wala sa pagkakataong ito. Tumulo, tumulo, tumulo. Ang tanging tunog na maririnig ay malamig na pawis na tumutulo sa sahig habang ang bawat miyembro ng pamilyang Jones ay pawis na pawis. Kinabahan sila na basang-basa na sila sa pawis. Maging si Mia, na alam ang pagkakakilanlan ni Levi, ay mabilis na huminga at pinagpawisan ng malamig. Naisip niya na ang pagiging master niya ng Prince Gang ay sapat na kahanga-hanga. Hindi niya inaasahan na sa simula pa lang iyon. Maliban sa pamilyang Jones, ang bawat iba pang kilalang pamilya sa Southampton ay kinilala siya bilang kanilang Panginoon. Ito ay hindi makapaniwalang nakakagulat. Ang pamilya Jones ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita habang ang kanilang mga puso ay tumibok ng napakalakas na maaari silang sumabog anumang oras. Habang pabilis ng pabilis ang kanilang paghinga, para silang sinasakal ng lubid dahil sa kawalan ng hininga. Iyan lang ba? Hindi pa, Ginoo. Nandito na si Grover Cook ng Southern Union at ang kanyang 4 na hari. Isang sigaw ang narinig mula sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 878. Boom! Laking gulat ni Michael at ng iba pang Joneses na para silang tinamaan muli ng kidlat. Sa pagkakataong ito, alam ng mga Jones na narito si Grover at ang 4 na hari para makita rin si Levi. Sa susunod na sandali, pinangunahan ni Grover ang 4 na hari sa loob, na sinundan ng 6 na alipin. Lumakad ang 11 sa kanila patungo kay Levi at napaluhod sa isang kabog. Nang lumuhad silang lahat sa harap ni Levi, sabay-sabay nilang binati, Mr. Garrison. Lahat ay natulala, si Grover ay kasing sikat ni Elder Gould. Maging ang 4 na hari na dumating kasama niya ay mga bayani sa kanilang sariling karapatan. At gayon paman, lahat sila ay nakaluhod sa harap ng brat na iyon. Ito ay simpleng hindi maisip. Ano ang tunay na pagkatao ni Levi? Hindi ba siya bastard gaya ng sinasabi ng pamilya Jones? Imposible para sa isang hooligan na mabigyan ng labis na paggalang. Samantala, sina Joey,
Wesley, at lahat ng iba pang mga Jones ay lumingon kay Michael. Halata sa kanilang mga titig na parehas silang nagtatanong. Siya ba talaga ang hooligan na sinasabi mong siya? Ang kanyang katayuan ngayon ay mas mataas na kaysa sa lahat ng pinagsamang mga Jones. Sa kabila ng gayong impluwensya, si Michael ay may lakas ng loob na sabihin na hindi karapat-dapat si Levi na maging bahagi ng pamilyang Jones. At na hinding-hindi niya kikilalanin si Levi. Nagtakda pa siya ng 3 kondisyon para kay Levi. Ang kasalukuyang posisyon ni Levi ay napakataas na kahit ang pamilya Jones ay maaari lamang maghangad na makamit ito. Kailangan pa ba niya ang 3 kondisyon? Ang pamilya ng Southampton Jones ay isang grupo ng mga tanga at si Michael ang pinakamalaking tanga sa kanilang lahat. Galit na pinandilatan ni Joey si Michael hanggang sa namula ang mukha nito. Ang kailangan mo lang gawin ay tretuhin siya ng mas mabuti at magiging isa siya sa atin. Sa kanyang mga kakayahan at network, maakay ni Levi ang pamilya Jones sa mas mataas na antas. Gayunpaman, ginawa mong gulo ang iyong relasyon sa kanya. Kung alam ni Joey na ilang beses nang sinubukang patayin ng pamilya Jones si Levi, malamang na nabugbog niya si Michael hanggang sa mamatay kasama ang kanyang mga tauhan. Habang lumuwag ang kapaligiran, maririnig ang mabibigat na paghinga ng lahat. Ito ay isang nakakatakot na karanasan. Ang lahat ng naranasan nila ngayon ay hinding-hindi makakalimutan sa buong buhay nila. YYU, tinitigan ni Michael si Levi ng matagal ngunit hindi niya mailabas ang kahit isang salita. Nagulat ang bawat isa sa pamilyang Jones nang mapagtanto nilang marami sa mga naunang hindi pagkakaunawaan ang malulutas na ngayon. Bakit si Daniel ay binugbog hanggang sa isang pulpol, kung bakit si Lucas ay naging isang eunuch, kung bakit ang Prince Gang ay nawasak, hanggang sa katotohanan na ang lokal na malupit na si Oliver ay napatalsik, at kung bakit ang hari ng mga asasin ay biglang nawala. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nauugnay kay Levi. Akala nila noon ay nagkataon lamang na ang lahat ng partido sa itaas ay nakabangga sa God of War. Pero ngayon, alam na nilang lahat ng iyon ay dahil kay Levi. Siya lamang ay sapat na malakas. Ano ang gusto mong itanong sa akin? Ngumiti si Levi. I told you long ago that I don't care about the Jones family at all, let alone if you acknowledge me. Mas malakas ako sa inyong lahat. Hindi mo ba nakikita iyon? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 879. Si Tyler ang pinakamatalino sa pamilyang Jones, at tumawa siya bago sinabing, aaminin ko na makapangyarihan ka, kahit na hindi ko alam kung bakit o saan mo nakuha ang iyong kapangyarihan. Ang mahalagang bit, gayunpaman, ay ang mga Jones ay tunay na hindi katugma sa iyo. Sa kasamaang palad para sa iyo, ang aking pamilya ay may isang bagay sa aming manggas. Sinusuportahan tayo ng isang taong makapangyarihan, at lahat ng mayroon ka ay magiging ilusyon lamang kapag nagpakita na siya. Ang kanyang mga salita ay nagpabuntong hininga sa lahat, at hindi nagtagal ay nabawi nila ang kanilang katahimikan. Ang network at koneksyon ni Levi ay labis na natakot sa kanila na talagang nakalimutan nila ang tungkol sa taong nakatalikod. Ang mga Jones ay may napakalakas na kaalyado. Ang mga salita ni Tyler ay nagsilbing paalala sa lahat na nasa panig pa rin ng mga Jones ang Diyos ng digmaan. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng maisip ang ganoong kaisipan, habang unti-unting bumabalik ang kulay sa kanilang mga pisngi. Hindi sila natalo, o sa halip, nagsisimula pa lang ang mga Joneses ng Southampton. Tama iyan. Nasa panig natin ang Diyos ng digmaan, kaya huwag kang matuwa, Levi Garrison. Kasama ang karunungan, at napakabata mo pa para labanan kami, ang sabi ni Michael, na muling ngumiti ng mayabang. Pinatawad ni Joey si Michael pansamantala. Ang lahat ay maaaring ayusin, kasama ang Diyos ng digmaan sa ating panig. Nandito na ba ang God of War? We're merely minutes away from the opening ceremony, naiinip na tanong ni Joey. Naghihinala na ba ulong si Wesley, magpapakita ba talaga ang Diyos ng digmaan? Siyempre. He is the God of War, so he will definitely keep to his word, depensa agad ni Michael. Kung ganoon bakit wala pa siya? Totoo na siya ay nakatali sa kanyang mga salita, ngunit ang mga Jones ay tunay na mahina upang makuha ang kanyang atensyon. Hindi niya kailangan sumama kung ayaw niya. Parang wala ka namang magagawa, paalala ni Wesley, na ang mga salita ay naging dahilan upang bahagyang manginig si Michael. Tama siya.
Anuman ang sinabi ng Diyos ng digmaan, ang mga Jones ay mahina pa rin, kung ihahambing sa kanya. Hindi niya kailangang magpakita kung ayaw niya, at wala tayong magagawa tungkol dito. Nilinggan ni Michael ang kanyang anak sa napakahalagang sandaling iyon at tumahol, Anson, maaari ka bang makipag-ugnayan sa Diyos ng digmaan? Magmadali at tanungin siya kung nasaan siya ngayon. Ha, awkward na sabi ni Anson. Siya ay nagsisinungaling sa buong panahon, at hindi niya kilala ang Diyos ng digmaan. Paano siya makikipag-ugnayan sa lalaki? Tumikim si Anson at awkward na ibinalita, Tatay, maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang pang-araw-araw na gawain ng Diyos ng digmaan ay lihim. Ang password para makipag-ugnayan sa kanya ay nagbabago araw-araw. Agad na nagutos si Michael, Tyler, tawagan kaagad ang Commander-in-Chief at tanungin siya kung bakit hindi pa nagpapakita ang God of War. Kinabahan ang lahat ng mga Jones noon, at nagsimula na silang pawisan, minsan pa. Ang mga Jones ay tapos na kung ang Diyos ng digmaan ay hindi magpapakita. Itinuro ni Joey, ilagay mo sa speakerphone. Kumusta Commander-in-Chief, ako si Tyler Jones ng pamilya Jones. Ako, gusto kong itanong kung nakaalis na ba ang God of War. Hindi natin siya nakikita sa paligid. Ang boses ay umalangaw-ngaw, mula sa kabilang dulo ng linya, dumating na ang Diyos ng digmaan. Hindi mo ba siya nakita doon? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 880. Nagulat si Tyler na nadulas ang kanyang kamay, at nahulog ang kanyang telepono sa lupa. Narito ang Diyos ng digmaan. Bakit wala kaming narinig tungkol dito? Hindi ko nakikita ang Diyos ng digmaan kahit saan. Sa katunayan, ang tanging tao dito ay si Levi Garrison, ang mga business tycoon ng Southampton, at ang mga miyembro ng Southern Union. Commander-in-Chief, ang Diyos ng digmaan ay wala kahit saan. Baka nagkamali ka, tanong ni Tyler na hindi napigilan ang sarili. Baka papunta na siya, titignan ko. Nagpakitang mas kalmado si Michael at iginiit, ang Diyos ng digmaan ay malamang napapunta na, Joey. Oo, dapat ganoon. Papuntahin ko ang mga tao ko para ay welcome siya, dagdag ni Tyler. Hindi, pupunta kayong lahat para ipakita sa kanya kung gaano namin siya nirerespeto, bilin ni Michael. Si Wallace, Tyler, at ang iba pa ay lumabas ng bahay upang salubungin ang Diyos ng digmaan. Wala akong pakialam kung gaano kakalakas, Levi Garrison. Wala ka lang kumpara kay Anson. Siya ang King of War Iron Brigade, at nasa likod niya ang Diyos ng digmaan. Ang iyong kapangyarihan ay hindi mahalaga sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Singgal ni Michael. Tinitigan ng masama ni Joey si Michael nang marinig ang mga sinabi nito. Ikaw, bakit kailangan mong magsalita sa ganoong paraan? Dapat bang gumawa ng kaaway sa kanya? Siya ang iyong apo, ang iyong biological na apo, at ang ating dugo ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Miyembro din siya ng pamilya natin, kaya bakit ang kulit mo? Saway ni Joey, bago siya bumaling kay Levi at idinagdag, Anak, misunderstanding lang ang nangyari kanina. Naging ganoon lang sila dahil hindi nila alam kung sino ka. Kung alam nila ang tunay mong pagkatao, iba sana ang pakikitungo nila sa iyo at baka sinanay ka pa nilang maging susunod na pinuno ng pamilya. Tanga ka, bakit mo inilihim ang iyong pagkatao? Maaari mo bang sabihin sa amin ang totoo mula pa sa simula? Simple lang naman ang intensyon ni Joey. Nais niyang patahimikin si Levi, alisin ang lahat ng mga alitan, at kumbansihin siyang sumali sa pamilyang Jones. Nakuha niya ang mga business tycoon sa Southampton na makita siya bilang pinuno, at kung ang pamilya ay maaaring sumanib sa isang kapangyarihang tulad nito, tiyak na makikinabang ito ng malaki sa magkabilang panig. Tiyak na babangon ang pamilyang Jones upang maging isa sa mga nangungunang pamilya ng bansa. Natural, ayaw bitawan ni Joey ang pagkakataong ganoon. Tama siya, mali ako kanina at hindi ko nakita kung gaano kagaling. Bakit hindi mo ipinaalam sa akin ang totoong pagkatao mo kanina? I would have went to welcome you in person, agad na sabi ni Michael. Nahuli niya ang iniisip at binabalak ni Joey. Tumawa si Levi. At paano kung hindi ako kasing lakas ngayon? Tatanggapin mo pa ba ako bilang miyembro ng iyong pamilya? Tatanggapin mo pa rin ba ako ng bukas, Michael? Ay, nabigla si Michael, hindi ko alam kung ano ang sasabihin.
Natigilan din si Joey. Kung si Levi ay hindi kasing kapangyarihan niya, ang lahat ay patuloy na tretuhin bilang isang bastard. Emph, may ibabahagi ako sa iyo. Walang halaga sa akin ang pamilya Jones. Bumalik sa sandaling iyon sina Tyler, Wales, at iba pa. Nandito na ba ang Diyos ng Digmaan? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 881. Agad na tumingin si Michael sa unahan, may pag-asa na nag-aalab sa kanyang mga mata, ngunit hindi nagtagal ay nabigo siya. Ang Diyos ng Digmaan ay wala doon, at si Tyler at ang iba pa ay ang mga dumating, kasama ang isang tagapaglingkod. May dalang kahon ng regalo ang alipin. Inakala ng mga Jones na medyo pamilyar ang kahon, ngunit hindi nila lubos na matandaan kung saan nila ito nakita noon. Anong nangyayari, Tyler? Hindi ba't hiniling ko sa inyo na pumunta at salubungin ang Diyos ng Digmaan? Bakit ka bumalik na may dala nito? Tanong ni Michael. Tumahimik ka, Lolo. Ang lalaking ito ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang mensahero ng Diyos ng Digmaan at narito siya kasama ang regalo ng Diyos ng Digmaan sa atin. Natuwa si Michael sa sinabi ni Tyler. Mabilis siyang lumapit para tingnan ito. Anumang bagay na may kaugnayan sa Diyos ng Digmaan, kahit na isang mabahong aso, ay titingnan bilang isang luho, sa kanyang mga mata. Lumuhad na sana si Michael para tanggapin ang regalo kung kailangan niya. Sir, ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos ng Digmaan? Tanong ni Michael. Isang sinaunang relic, isang tansong espada, mahinahong sagot ng lalaki. Isang tansong espada. Ang mga Jones ay tumingin ng malapitan at napagtanto na ito ay ang parehong espada na ibinigay ng pamilya Jones sa Diyos ng Digmaan, noong nakaraan. Iyon ay magandang balita, dahil kung ang espada ay naroroon, kung gayon ang Diyos ng Digmaan ay kailangang maging malapit din. Levi Garrison ay walang ibig sabihin, kapag ang Diyos ng Digmaan ay dumating. Maaari siyang sumali sa pamilya at magambag ng naaayon, o maaari siyang mabulok sa impyerno. Tuwang-tuwa ang mga Jones na makita iyon. Sir, maaari ko bang malaman kung bakit pinono mong ihatid ng Diyos ng Digmaan ang tansong espada? Nahulaan ng mga Jones na ang espada ay sinadya upang hudyat ang pagdating ng Diyos ng Digmaan bago lumitaw ang totoong deal. Hindi sila pinansin ng lalaking may hawak ng box. Lumingalinga siya at inilibot ang paningin sa paligid bago siya biglang lumapit kay Levi. Boom! Ang kilos na iyon ay nagpapadala ng isang mapanganib na mensahe na halos natakot kay Michael at Joey kaya napalingon sila. Ang tansong espada ba ay regalo kay Levi? Paano niya nakilala ang Diyos ng Digmaan? Habang pinag-iisipan nila ang kaisipang ito, nilapitan ng tagapaghatid si Levi at magalang na iniharap ang kahon. Binuksan ni Levi ang kahon at kinuha ang tansong espada upang ayugoy ito ng kaunti. Ang medyo kinakalawang na artifact ay biglang naging kakaibang maliwanag, nang bigla itong lumitaw na makapangyarihan. Para kay Levi yung regalo. Paano niya alam ang God of War? O matagal ba narito ang Diyos ng Digmaan? Naisip nila kung paano tila alam ni Levi ang lahat tungkol kay Anson at sa Iron Brigade. Si Levi ba ay miyembro ng Iron Brigade? Hindi napigilan ni Wales na nagalit si Levi nang makita ng una ang huli na naglalaro ng espada. Oy, anong ginagawa mo, Levi Garrison? Ang bronze sword na iyon ay regalo mula sa pamilyang Jones sa God of War, at wala kang karapatang paglaruan iyon ng ganoon. Tama siya. Ay lapag. Wala kang karapatan na gawin iyon, sigaw ng iba pang mga Jones. Patuloy na nilalaro ni Levi ang espada. Humalaklak siya at nagtanong, may tanong na talagang dapat mong pag-isipan. At ano iyon? Maaaring ako ang Diyos ng Digmaan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 882. Ang mga salita ni Levi ay umuulan ng malakas sa parada ng mga Jones, at para bang sinusubukan niyang bigyan ng atake sa puso ang mga Jones. Agad na tumahimik ang mga Jones. Natigilan ang mga ekspresyon, na blanko ang kanilang isipan, at nagsikip ang kanilang mga iris. Parang biglang umalis ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan. Masyadong nakakatakot ang tanong ni Levi. Hindi man lang maisip ng mag-asawang Jones ang malalang kahihinatnan na nila haharapin kung totoo ang sinabi ni Levi. Ito ay magiging ganap na pagkalipol, at hindi nila gustong isipin ang tungkol dito. Hindi rin sila naglakas loob. Ikaw,
Ang Diyos ng digmaan. Please, hindi ka ba natatakot na masaktan ang tunay na pakikitungo? Panunuya ni Wales, na agad na nagpahayag ng kanyang hinala. Natawa si Tyler at ibinahagi rin ang kanyang pagsusuri. Levi Garrison, makapangyarihan ka. Sa totoo lang, ang galing mo kaya crush mo pa ang pamilya Goal. Gayunpaman, ikaw ang Diyos ng digmaan. Iyon ay imposible lamang. Nakulong ka ng 6 na taon, at inalis ka niyan sa equation, dahil ang Diyos ng digmaan ay nabuhay sa kapangyarihan habang ikaw ay nasa bilangguan. Sa palagay ko ay may nakilala kang makapangyarihang gangster noong nasa kulungan ka. Kaya naman kasing lakas mo ngayon. Sinusunod lang ng mga business tycoon ang mga himig mo dahil natatakot sila sa gangster na nakilala mo sa kulungan. Tama ba ako? Ang kapangyarihan ni Levi ay isang bagay na hindi maintindihan ni Tyler. Ang tanging makatwirang paliwanag na maiisip niya, ay nakilala ni Levi ang isang taong makapangyarihan habang nasa bilangguan. Tinanggap din ng iba pang miyembro ng pamilyang Jones ang pagsusuring iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi nila gusto, o maglakas loob na tanggapin ang anumang iba pang pagbabago. Ito ay tila maliwanag, dahil hindi nila nais na tanggapin ang bit kung saan maaaring si Levi ang Diyos ng digmaan. Tumawa ng malakas si Levi at napabulalas, mas matalino ka kaysa sa nakikita mo. Tama ka, nabigyan ako ng pagkakataon habang ako ay nakakulong. Pinili ng isang lihim na departamento ng gobyerno si Levi at dinala siya habang siya ay nasa bilangguan. Sa isang paraan, nakilala niya ang isang makapangyarihan sa bilangguan, isang taong nagtaas sa kanya sa tuktok. Magaling ka. Nagawa mong makipag-ugnayan sa Diyos ng digmaan kahit na mayroon kang isang kriminal na record, sabi ni Tyler habang ngumisi. Gayunpaman, ang pamilyang Jones ay mas malakas kaysa sa iyo. Kahit na baliwalain natin ang malapit na kaugnayan ng Diyos ng digmaan sa ating pamilya, ang aking tiyuhin, si Anson, ay isang subordinate pa rin na sumusuko sa ilalim ng Diyos ng digmaan. Iyan lamang ang higit na nakakatalo sa anumang koneksyon na maaaring mabuo mo sa Diyos ng digmaan. Ngumisi si Levi, habang inililipat ang tingin kay Anson, na nanginginig ng mga sandaling iyon. Sige, maghihintay ako at tingnan kung gaano ako kalubha, panunuya ni Levi, habang nagpatuloy siya sa paglalaro ng espada. Ang pamilyang Jones, sa kabilang banda, ay patuloy na naghihintay na may kaba sa pagpapakita ng Diyos ng digmaan. Nalulunod sila sa pagkabalisa, nang sa wakas ay nakarinig sila ng mga yabag na paparating. Tumayo si Wallace sa harapan at nakayuko, habang tinatanggap niya ang ilang lalaking nakatayo sa likuran niya. Agad na nakilala ng mga Jones ang isa sa mga lalaki. Ito ay ang Commander-in-Chief ng Southampton Warzone, Clark Pond. Kung nandoon ang lalaking iyon, dapat nasa malapit din ang Diyos ng digmaan. Humigit kumulang 5 pang lalaki ang nakatayo sa tabi ni Clark, at sila ang 5 mahusay na digmaang regiment, na naglilingkod sa ilalim ng Diyos ng digmaan. Gayunpaman, hindi kilala ng mga Jones ang alinman sa kanila at ipinapalagay na ang isa sa kanila ay ang Diyos ng digmaan. Ang Diyos ng digmaan ay narito na sa wakas. Masayang anunsyo ni Michael. Si Joey at ang iba pang mga superiors ng pamilya Jones ay lumakad upang salubungin ang lahat, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pinansin ni Clark at ng iba pa, na sa halip ay naglakad patungo sa ibang lalaki. Ang lalaking iyon ay si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 883. Hindi kaya. Pwede bang? Isang masamang pakiramdam ang bumalot kay Michael at sa iba pa. Inakala nila na isa sa 6 na lalaki ang Diyos ng digmaan, ngunit ito ay naging hindi totoo. Ang insignia sa kanilang mga balikat ay nagmumungkahi na sila ay 5 hari ng digmaan sa halip. 5 hari ng digmaan. Mabilis na naisip ang lahat ng tungkol sa 5 Great Wars Regiment na nagpadala ng naglingkod sa ilalim ng God of War. Ang lahat ng mga Jones ay nakatingin kay Clark at sa iba pa, habang naglalakad sila papunta kay Levi. Gaya ng hinala, huminto ang mga lalaki sa harap ni Levi at sabay-sabay na bumati, pagbati, Diyos ng digmaan. Boom! Parang pinupuno ng kidlat ang langit at pinunit ang lahat. Nagulat si Tyler. Naiwan si Wallace sa pagkabigla. Natigilan si Joey. Nawala si Michael. Kuwit. Mahigit 1,000 miyembro ng pamilya Jones ang kumilos na parang tinamaan ng kidlat. Nakatayo sila doon, natulala, na parang naging mga bato.
Nabawasan ang liwanag sa kanilang mga mata, dahil nawalan ng malay ang kanilang mga isipan. Sila ay halos walang isip na mga zombie sa sandaling iyon. 6 na hari ng digmaan, na ang 5 sa kanila ay ang 5 mahusay na digmaang regiment. Walang sino mang maaaring makakuha sa kanila na bumati sa kanya ng ganoon. Walang sino man, maliban sa Diyos ng digmaan. Si Levi Garrison ay ang Diyos ng digmaan. Iyon ang katotohanan, at hindi ito maaaring magbago, gaano man nila ito naisin. Ngumisi si Levi at nagutos, "Go and get a chair for me." Pagod na ako. Dahil sa mga salita ni Levi, nabaling ang tingin ng lahat sa upuan, na inilagay sa harap ng ancestral shrine. Naalala pa nila kung paano nag-request si Levi para sa upuang iyon, noong inaayos ni Michael ang mga upuan. Noon, pinigilan ng mga Jones si Levi sa pag-upo sa upuan na iyon at walang katapusang kinukutya siya. Sa pagkakataong iyon, mukhang walang ibang maglalakas loob na umupo sa upuang iyon, lahat maliban kay Levi. Kung tutuusin, ito ay inihanda lamang para sa kanya. Mabilis na hinawakan ni Asher Dragon ang upuan at inilagay sa gilid ni Levi. Umupo si Levi at tumawa, "Sinabi ko sa iyo na ang upuan na ito ay nakalaan para sa akin, ngunit ayaw mong maniwala." Isang tamis ang kumalat sa bibig ni Michael, at hindi na niya ito napigilan. Literal na tumalsik siya ng dugo. Pumalakpak. Si Wallace naman ay bumagsak sa sahig, matapos lumambat ang kanyang mga paa, bumigay sa lupa. Lumuhad din si Tyler, pati si Wales. Nakaramdam ng kirot ang kanilang mga anit, na parabang sisabog na ang kanilang mga utak. Si Levi Garrison ay ang Diyos ng digmaan. Ang kanilang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo, at hindi sila makapaniwala na ito ay totoo. Sa paggunita sa mga nakaraang insidente, napagtanto nila na sila ay mali, kahit nasa simula pa lang. Ang isang lalaki na kayang kontrolin ang mga business tycoon ng Southampton at ang Southern Union ay hindi maaaring maging isang ordinaryong tao, at ang isang gangster ay hindi maaaring gumawa ng isang bagay na nakakabaliw. Bukod dito, kung ang isang gangster ay may kakayahang gawin ang lahat ng iyon, siya ay magiging napakalakas para itapon sa bilangguan, sa unang lugar. Pakiramdam ni Tyler ay namamanhid ang kanyang anit nang bigla niyang gawin iyon. At ang 6 na taong pagkakakulong ni Levi, ibig sabihin, ang 6 na taon niyang pagkawala sa mata ng publiko, ay kasabay ng pagbangon ng Diyos ng digmaan sa kapangyarihan. Ang timeline ay ganap na tumugma. Bakit hindi ko agad naisip iyon? Sinampal ni Tyler ang sariling ulo. Dumura din si Tyler. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 884. Masyado lang itong nakakatakot, at iyon ang nagudyok sa kanila na pumikit sa lahat ng mga palatandaan. Bakit biglang nawala ang King of Assassins? Ang isang ordinaryong tao ay hindi maaaring sirain ang isang tao tulad nito. Nawasak si Lucas, naduraj ang Prince Gang, at maging ang pinuno ng pamilya Gold, na nanatiling makapangyarihan sa Southampton sa loob ng mahigit 50 taon, ay natalo sa South City. Ang bawat isa sa mga pangyayaring iyon ay nagmumungkahi na si Levi ang Diyos ng digmaan. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Michael si Levi. Ang una ay nagtanong, "Binoon, hindi ka dapat banihag ng warlord na si Elijah?" Ha. Ang iba pang mga Jones ay tumawa ng malakas, at gayon din si Elijah, ang warlord. Pinagtawanan nila ang kapalpakan ni Michael dahil hindi niya akalain na ang taong pinili niyang magpabagsak, ay walang iba kundi ang Diyos ng digmaan mismo. Hindi nakakagulat na hindi ka tumanggap ng anumang imbitasyon mula sa pamilya Jones. Ito ay dahil hindi sila karapat-dapat sa iyong pansin. Hindi ka naging proud. Masyado lang kaming mahina para makarating sa radar mo. Naawa si Michael. Namumutla na siya noon. Ang bawat tanong ng mga Joneses, tulad ng kung bakit ang bronze sword na iniregalo nila sa God of War ay biglang nagpakita kay Levi, ay nasagot na. Ito ay lumabas na ang Diyos ng digmaan ay hindi kailanman sa kanilang panig. Tinulungan lang sila, dahil isa si Levi sa mga kadugo nilang kamag-anak. Ang iba na naging mabait sa mga Jones ay nagpalagay sa kanila na ang Diyos ng digmaan ay nasa kanilang panig. Ang tulong na kanilang natanggap, pati na ang katotohanan na si Anson ay ang Iron Brigade, ay nagtulak sa kanila sa pag-iisip na sila ay alyansa sa Diyos ng digmaan. Teka, may hindi tama.
Hindi ba sinabi ni Ansel na siya ang kanang kamay ng Diyos ng digmaan? Mahigit 1,000 pares ng mga mata ang lumipat kay Ansel. Nanginginig si Ansel ng mga sandaling iyon, at napakababa ng ulo niya na tila tinatago ang kanyang mga luha. Alam niyang malalantad ang kanyang mga kasinungalingan, sa sandaling dumating ang Diyos ng digmaan. Siya ay hindi kailanman isang hari ng digmaan. Sa katunayan, hindi man lang siya foot soldier. Siya ay isang deserter at isang bihag. Ano bang problema mo, Ansel? Bakit hindi ka pumunta para batiin ang Diyos ng digmaan? Saway ni Joey. Nakayuko si Ansel, kasalukuyang nanginginig sa gilid. Wala siyang lakas ng loob na humakbang pasulong. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ba ikaw ang hari ng digmaan, na kilala rin bilang Iron Brigade? Tanong ni Joey at ng iba pa. Ang lahat ay kinakabahan na naghihintay. Hayaan mong sabihin ko sa inyo ang totoo. Si Ansel ay isang deserter ng militar na nahuli ng kaaway. Ang totoong Iron Brigade ang nagligtas sa kanya, bago siya ikulong dahil muntik na siyang magbuhos ng mga lihim ng militar, nakangiting pagbabahagi ni Levi. Ha? Ikaw ay isang deserter. No wonder walang insignias ang uniform mo. Ikaw ay isang militar deserter. Paano nakagawa ang pamilya natin ng walang hiyang hanggal na tulad mo? Tinanggal ni Michael, bago siya humakbang pasulong gamit ang kanyang tungkod at pinalo si Ansel. Si Ansel ang kanilang huling pag-asa na makaahon sa kanilang mga problema sa isang piraso, ngunit ang pag-asang iyon ay hindi kailanman naroon. Tigilan mo na ang pananakit sa kanya. Ang ibang miyembro ng pamilya Jones ay hindi rin ganoon kagalang. Ngayon, ano ang gagawin namin sa pagtatangka mong patayin ako? Biglang tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 885. Boom! Nang marinig ang tanong na iyon sa sandaling iyon ay nagdilim ang paningin ni Michael, at halos mahimatay na siya. Ginagawa tayong sagot ng Diyos ng digmaan para sa ating mga krimen. Pumalakpak. Si Michael ay lumuhad, at ang iba pang mga miyembro ng pamilyang Southampton Jones ay sumunod din kaagad. Sunod-sunod silang napaluhod. Nakaluhod din sina Calvin at Mia. Hindi tulad ng iba pang miyembro ng pamilya Jones, medyo nasasabik si Calvin. Ang kanyang anak na babae ay palaging nagtitiwala kay Levi, at siya lamang ang nakita ni Levi na maging pamilya. Ibig sabihin ba ay magiging maliwanag ang aking kinabukasan? At least, kailangan nilang i-promote ako sa loob ng pamilya at walang maglalakas loob na saktan ako. Pagkatapos ng lahat, ang aking anak na babae ay miyembro ng pamilya ng Diyos ng digmaan. My sweet Mia, hinding-hindi ako matututong maging kasing husay mo sa paghusga sa iba, papuri ni Calvin. Hindi, Dad, magaling akong manghusga ng iba. Masyado lang kayong makitid ang isip. Ang iyong mga mata ay nasa kita lamang. Si Levi ay kamag-anak natin, pagkatapos ng lahat, at dapat siyang ituring bilang bahagi ng pamilya. Hindi ko rin alam kung sino siya kanina, sagot ni Mia. Noon natutunan ni Calvin ang isang napakahalagang aral. Ang mga mababait ay laging paprotektahan sa mundong ito. Assassinate. Nanlalaki ang mga mata ni Joey na halos kumawala na sa kanyang mga saksakan. Masyadong baliw yang Michael na yan. Talagang sinubukan niyang patayin ang Diyos ng digmaan. Tama iyan. Mayroong dalawang pagtatangka. Tinanggap niya ang hari ng mga asasin mula sa ibang bansa para isagawa ang misyon. 2 beses din niyang sinundan ang asawa ko. Humiga si Levi, mahinahon. Nagalit si Joey at sinugod si Michael nang marinig iyon. Bang! 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 Walang awang dama po ang tungkod ni Joey sa ulo ni Michael, at ang hugis dragon na hawakan ng tungkod ay nagpadugo kay Michael. Hindi tumigil si Joey, kahit na pagkatapos ng lahat ng iyon. Nabalitaan ko rin na hinanap mo ang apo mo para lang ipadala sa warlord, si Elijah, para pahirapan. Tao ka rin ba? Sinusubukan mo bang sirain ang buong pamilya? Ungol ni Joey, habang hinahampas niya si Michael na parang baliw. Hindi nagtagal ay natanong ni Levi si Mia, na nakatayo doon, at ngumiti ito bago sinabing, Mia, halika. Hindi mo kailangang lumuhad. Naglakad si Mia kay Levi habang nakatingin ang iba. Tumabi si Levi para makaupo si Mia. Inggit. Lahat ng tao sa site ay naiinggit sa ginang na inalok ng upuan, sa tabi mismo ng God of War. Napakalaking karangalan ang natanggap niya.
Ang mga Joneses mula sa Southampton ay natigilan. Palagi nilang binubuli si Mia, ngunit siya ang naging pinakamakapangyarihang indibidwal sa pamilya. Nagsimula na ring pagsisihan ni Calvin ang kanyang desisyon. Magiging mabuti pa kaya kung hindi ko siya pinigilan na maging mabait sa kanya. Napuno ng walang katapusang pagsisisi ang puso ni Calvin. 2 beses akong sinubukang patayin ng mga Jones at 2 beses ding ginugulo ang aking asawa. Paano natin aayusin ang score? Mahinahong tanong ni Levi. Ang mga salita ni Levi ay hindi tumugma sa kanyang mahinahon na tono, at sila ay nangingibabaw hanggat maaari nilang makuha. Pumalakpak. Si Joey ang unang lumuhad. Bumaba din si Wesley at ang iba pang libong Jones. Hindi na iyon ang isyo ng pamilya Jones ng Southampton. Ang kapalaran ng lahat ng mga Jones ng Erudia ay nakasalalay sa balanse, sa mismong sandaling iyon. Diyos ng digmaan, inaamin namin ang aming mga krimen at handa kaming tanggapin ang aming parusa. Ang hiling lang namin ay palayain mo ang mga anak namin, para hindi na matapos ang bloodline namin, pakiusap ni Joey. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 886. Tumawa ng malakas si Levi. Hindi ba kayo mga Jones ay mula sa isang maharlikang kadugo? Bakit nakaluhod ka ngayon? Sa totoo lang, gusto kong hampasin ka, para lang makita kung paano ka dumudugo. Sa buong buhay niya, inaangkin ng mga Jones na ang kanilang bloodline ay marangal, dahil paulit-ulit nilang tinawag siyang bastard, na ang dugo ay nadungisan ng isang mababang uri ng angkan. Noon pa man ay naiinis si Levi sa ganoong kasabihan. Biglang may narinig na hikbi. Agad na umiyak ang apo ni Wesley na si Aiden dahil sa takot. Kanina lang, siya ang nakausap ni Levi tungkol sa pagkakaroon ng dugong maharlika. Hindi ba kayo mga baliw na proud? Bakit kayo muyuko ngayon sa isang bastos na tulad ko, ha? Ngiting-ngisi ni Levi. Nagkamali tayo. Patawarin mo kami. Mahigit 1,000 miyembro ng pamilyang Jones ang nakaluhod ngayon, same time na humihingi ng awa. Ibinagsak nila ang kanilang mga ulo sa sahig upang magmakaawa, kaya't di nagtagal ay damyugo ang kanilang mga ulo. Ang tanging hiniling nila ay para kay Levi na magpakita ng awa sa kanilang mga anak. Gusto lang nilang mabuhay ang kanilang bloodline. Tumahimik ang lahat sa sumunod na segundo. Hinihintay nilang dumating si Levi sa isang hatol. Biglang nagsalita si Mia. Levi, maawa ka sa amin. Hindi mo ba bibigyan ang lahat ng mas madaling parusa? Kami ay isang pamilya, kung tutuusin. Ngumisi si Levi at nangakong, sige, papayag ako sa kanila para sa iyo. Pagkatapos ay bumaling si Levi kay Michael at tinanong, Michael Jones, aamin ka ba sa iyong mga krimen at tatanggapin mo ang iyong mga parusa? Oo, umaamin ako, at tatanggapin ko ang anumang parusa, maging ang parusang kamatayan. Hindi ako interesado sa buhay mo. Gayunpaman, gusto kong talikuran mo ang iyong posisyon bilang ulo ng pamilya. Papalitan ni Mia ang iyong posisyon mula ngayon, at walang magrereklamo tungkol dito. Ang kailangan lang ay isang salita mula kay Levi, upang kunin ang posisyon ni Michael at ibigay ito sa kanyang hindi gaanong paboritong apo. Kung tungkol kay Michael, iyon ay mas masahol pa sa kamatayan. Sa kasamaang palad, iyon ang utos ng Diyos ng digmaan, at si Michael ay walang pagpipilian kundi ang sumunod. Ang iba pang mga miyembro ng pamilya Jones ay tumitig, sa lubos na pagtataka. Si Mia Jones, ang palaging binubuli ng pamilya, ang bagong ulo ng pamilya. Walang makakatanggap nun, pero wala silang choice kundi sumunod. Pati si Mia ay nabigla. Ako, bilang ulo ng pamilya. Mia, naimbestigahan na kita, at ikaw ay madiskarte, matalino, at masipag. Nasa iyo ang lahat ng kailangan para gawin ito. Gayun din, maaari kang magpatuloy na maging mabait, sa kabila ng iyong bagong posisyon. I will help you in chasing all the darkness away, saad ni Levi bago siya bumaling kay Tyler at sa iba pa, kayong tatlo ay umupo ng mga assassin para patayin ako at iyon lang ay sapat na para mapatawan ka ng hatol na kamatayan. Gayunpaman, ililibre kita at sa halip, hatulan ka ng habang buhay na pagkakakulong. Kuwit. Ilang tao ang nagsuka ng dugo sa sandaling iyon. Masyadong mabilis ang pagdating ng karma, at ang parusa sa kanila ay mas masahol pa sa kamatayan mismo. Anson Jones,
Nipik mo ang iyong pagkakakilanlan at inaangkin mo na ikaw ay isang hari ng digmaan. Para dyan, babawiin ko ang iyong karapatan na maging miyembro ng pamilya Jones. Mag-isa ka na ngayon, dagdag ni Levi bago siya nagpatuloy. Wesley Jones, sinubukan mo akong tambangan gamit ang dirty tricks, kaya dapat ka ring maparusahan. Ibibigay mo ang kalahati ng iyong ari-arian sa kawang gawa, at ipapamonitor ko sa aking mga tao ang lahat. Kaya, huwag mag-abala na subukang umalis dito. Ang iba pang miyembro ng pamilya ay kailangang mag-donate din, at susubaybayan ko ang lahat. Kuwit. Ang sumunod na nangyari ay sinimulan ni Levi na parusahan ang bawat makasalanan sa loob ng pamilya. Sila ay maswerte, dahil si Levi ay hindi isang halimaw na uhaw sa dugo. Kung siya nga, higit sa kalahati ng mga Jones ay patay na. Biglang may naalala si Levi, at hindi niya maiwasang magtanong, nga pala, bakit lahat kayo tinawag na bastard? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 887. Yung lahat ng mga Jones ay natakot sa kanilang isipan. Paparusahan pa ba tayo? Hindi, nagkamali kami, patawarin mo kami. Pakiusap ni Michael, na malapit nang umiyak. Kung kinuha ko lang sana ang bata bilang apo ko. Napakaganda ng mga bagay. Bakit hindi ko pinahahalagahan ang pagkakataong iyon? May itatanong lang ako sa'yo. Ang aking ina ay ang iyong anak na babae, si Emma Jones, ngunit tinawag mo akong bastos, kaya malamang na ang aking biolohikal na ama ang kinasusuklaman mo, tama ba? Tanong ni Levi. Noon pa man ay curious si Levi tungkol doon. Ito ay may katuturan na ang iba ay tatawagan siyang bastard, ngunit kahit ang mga Jones ay tinawag siya ng ganoon. Kakaiba ang bahaging iyon. Pagkatapos ng lahat, ang aking ina ay isang miyembro ng pamilyang Jones. Pinagmasdan ni Michael ang kanyang paligid bago nagtanong, Diyos ng digmaan, maaari ba tayong magsalita ng pribado? Naisip ni Michael na napakaraming tao sa paligid. Okay, sang-ayon ni Levi. Naglakad ang dalawang lalaki sa isang liblib na sulok pagkatapos noon. God of War, sasabihin ko na sa iyo ang tungkol sa iyong ina. Siya ang pinakamatalino at pinakamakapangyarihan sa iba pa kong mga anak, at hindi ako nagligtas ng gastos, para sanayin siya na maging susunod na pinuno ng pamilya. Itinakda ko ang lahat para sa kanya at inayos ko pa ang kanyang kasal, ngunit pumunta siya sa Oakland City bago ang kanyang kasal at bumalik na buntis, kasama ka. Sa sobrang galit ko ay muntik ko na siyang mapatay. Tumigil si Michael nang marating niya ang bahaging iyon ng kwento. Sumilip siya kay Levi, at nang makita niyang hindi galit ang huli, nagpatuloy siya, tinanong ko siya kung sino ang ama, ngunit tumanggi siyang magsabi ng anuman, kahit na pagkatapos kong ipatong ang kamay sa kanya. Ang kasal na inayos ko para sa kanya ay magaganap na nang malaman ng kanyang manliligaw na siya ay buntis. Kumalat ang bulong-bulungan sa buong lungsod. Alam ng lahat na nabuntis ang nanay mo sa labas ng kasal at hindi niya fiancé ang ama ng anak niya. Kaya naman, tinawag nilang bastard ang sanggol. Nagdala siya ng kahihiyan sa pamilya, at pinalayas ko siya. Ng pamilya, sa galit. Iyon ang dahilan kung bakit tinitingnan ka ng mga Jones bilang kanilang kaaway. Hindi ito tungkol sa iyo. Galit sila sa nanay mo. Pagkatapos ay nagtanong si Levi, sabihin mo sa akin, okay ba ang nanay ko sa pag-aayos mo ng kasal niya? Hindi siya natuwa. Okay, hindi siya natuwa dito. Sinabi niya na gusto niyang ipaglaban ang sarili niyang kaligayahan at pakasalan ang taong mahal niya. She had also claimed that she was willing to forgo everything, even her life, to be with your father, bulong ni Michael. Kung gayon wala siyang kasalanan. Ikaw na, malupit na ungol ni Levi. Paano masamang ipaglaban ang sarili niyang kaligayahan? Bakit iniisip ng iba na tama lang na tawagin siya ng ab***ter para doon? At saka, paano niya ginagawang bastard ang anak niya? Bumilis ang tibok ng puso ni Levi. Sa wakas ay naunawaan niya na ang kanyang ina ay may dahilan para hindi siya hanapin. Ang kanyang buhay ay naging kakilakilabot, at siya ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya. Buhay pa ba ang aking ina? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 888. Sa una, si Levi ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang mga kapanganakan na magulang. Hindi naman siya hinanap kaya nagkunwari siyang wala rin sila. Ang lahat ay maaaring kumilos tulad ng mga estranghero na sila ay nilalayong maging.
Matapos marinig ang malungkot na kwento ng kanyang ina, naantig si Levi at hindi nagtagal, napukaw ang kanyang puso. May dahilan sila para iwan ako. Na-curious si Levi sa mga magulang niya. Oo, buhay siya, pero mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya, sagot ni Michael. Ang aking ina ay nabubuhay sa isang kakilakilabot na kalagayan. Nagdilim ang mga mata ni Levi. Tiniis niya ang kanyang paghihirap at umakyat sa tuktok, ngunit maaaring hindi magawa ng kanyang ina ang kanyang ginawa. Kung tutuusin, baka naghihirap pa rin siya ngayon. Ang mga salita ni Michael ay nakahawak sa puso ni Levi, at ito ay masakit. Isang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Levi. Inisip namin na ang iyong kapanganakan na ama ay isang ordinaryong tao lamang at ang iyong ina ay natulog kasama ang isang hindi kilalang tao upang mabuntis, upang guluhin ang kasal. Tulad ng nangyari, ang iyong kapanganakan na ama ay isang makapangyarihang tao rin. Ang Joneses ay hindi kalaban sa kanya, sa katunayan, kahit ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Southampton, ang pamilyang Gold, ay mga langgam lamang sa kanya. Ngayon pa lang, ang alam namin, taga Auckland City siya at Garrison ang apelyido niya, pag-angkin ni Michael habang bumantong hininga. Kahit wala kang matutunan tungkol sa kanya. Bulyo ni Levi, na medyo natuwa nang marinig ang tungkol dito. Ang pamilyang Jones ay medyo kilalang kilala, ngunit hindi man lang sila makakuha ng maraming impormasyon tungkol sa lalaki. Ganyan ba talaga kalakas ang kapanganakan kong ama? Dapat kong tingnan si Phoenix sa bagay na ito at tingnan kung gaano siya kalakas. Magsalita ka, utos ni Levi. Hindi nagtagal pagkatapos kong itaboy ang iyong ina sa pamilya, isang piling mandirigma ang bumisita sa mga Joneses at pinatay ang mahigit 100 sa ating mga tauhan. Ang lumabas, kara-rating lang niya para balaan ako na huwag nang makipag-ugnayan sa iyong kapanganakan na ina. Sinabi niya na kung ginawa ko ito, ang buong pamilya ay nalipol din. Inutusan din niya kaming ilihim ang balita tungkol sa pagbubuntis ng iyong ina. Hindi namin dapat hayaang malaman ng iba ang tungkol dito. Ang kakaiba, pagkatapos ng gabing iyon, nawala sa Southampton ang lahat ng bakas ng pag-iral ng iyong ina. Para bang wala siya rito noong una. Malungkot na ibinahagi ni Michael. Kaya niyang pagtakpan ang isang trending na chismis sa loob ng isang gabi. Iyan ay medyo kahanga-hanga. Ginawa ng aking kapanganakang ama ang lahat ng iyon. Tanong ni Levi. Oo. Or to be more accurate, ginawa iyon ng pamilya ng iyong birth father. Simple lang ang motibo nila. Masyadong makapangyarihan ang pamilya ng iyong kapanganakan na ama, at sa kanilang pag-aalala, ang iyong ina ay hindi naiiba sa isang hindi karapat-dapat na taga-nayon. Magdadala lang sana siya ng kahihiyan sa kanilang pamilya kung napangasawa niya ito. I still remember the exact message that individual had sent both me and your mother, paliwanag ni Michael habang nanunuya sa sarili. Sabi niya, Emma Jones, ikaw ay mula sa isang nakakatakot na bloodline at hindi ka karapat-dapat sa aking anak o sa aking pamilya. Hinding-hindi kita magiging manugang, para makalimutan mo ang lahat. Isa pa, ang bata sa sinapupunan mo ay walang iba kundi isang bastard. Ang panganganak sa kanya ay makakasira lamang sa pamana ng aking pamilya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 889. Boom! Nakaramdam si Michael ng nakakatakot na aura, nang matapos siyang magsalita. Galit na galit si Levi. Bloodline na naman. Anong nakakatakot na noble bloodline ito ngayon? Gayun din, paano nila hinahati ang mga tao? Wala akong pakialam sa lahat ng iba pang bansa, ngunit lahat ng tao sa Erudia ay ipinanganak na pantay-pantay. Lahat ay may ulo at 2 braso, hindi ba? Ano? May dagdag sila o ano? At paano mas marangal ang kanilang dugo? Hindi naman sila nagdugo ng ginto. Freaking hell, papatayin ko ang bawat idiot na nagsasalita tungkol sa mga bloodline mula ngayon. Magpatuloy, utos ni Levi. Malinaw na ang pamilya ng iyong kapanganakan ay may diskriminasyon laban sa iyong ina at tumanggi silang payagan siyang magpakasal sa pamilya. Bale buntis siya noon. Tumanggi silang isama siya sa pamilya, at tiyak na hindi nila makikilala ang bata bilang isa sa kanila. Ang pamilya ng iyong kapanganakan ama ay nagkaroon lamang ng isang misyon pagkatapos nito, at iyon ay upang maranasan ang iyong ina na malaglag.
Tumanggi silang ipanganak ang bata dahil, sa ganang kanila, walang karapatang mabuhay ang bastos na bata, relayed Michael. Tumawa si Levi. Nako, muntik na akong patayin bago pa ako ipanganak, ha? Anong sumunod na nangyari? Bakit hindi nagpalaglag ang nanay ko? Tanong ni Levi. Nakiusap ang nanay mo na hayaan ka nilang mabuhay at lumaban para ipanganak ka. Sinabi pa niya na handa siyang magpakamatay para mabuhay ka. Ang gusto lang niya ay hayaan ka nilang mabuhay. Nang maglaon, hiniling ng pamilya ng iyong kapanganakan na ama na lumuhad ang iyong ina sa harap ng kanilang bahay sa loob ng 3 tuloy-tuloy na araw. Noon lang sila pumayag na iligtas ka at ang buhay ng iyong ina. Kuwit. Naramdaman ni Levi ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata nang marinig niya ang bahaging iyon ng kwento. Mahal ng bawat magulang ang kanilang anak, at hindi nila pababayaan ang kanilang anak maliban kung wala silang pagpipilian sa bagay na iyon. Walang-walang pusong magulang. Impyerno, kahit isang malupit na tigre ay hindi kakain ng sarili nitong anak. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Levi na hindi siya pinabayaan ng kanyang ina. Ito ay lubos na kabaligtaran. Isinakripisyo niya ang lahat para sa kanya. Maliwanag, ang pinakadakilang regalo ng kanyang ina sa kanya ay ang kanyang buhay at pagtiyak na siya ay nakaligtas. Isasakripisyo pa niya ang buhay niya para lang mabuhay ako. Ina, bulong ni Levi habang nanginginig ang mga labi. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang sumunod na nangyari? Ang iyong ina ay talagang lumuhad sa harap ng bahay, at ang mga Diyos ay hindi nagpakita ng awa. Malakas ang ulan sa loob ng 3 buong araw, at ang iyong ina ay basang-basa sa buong oras. She persisted and survived through it, but her body had also reached its limit, shared Michael, who was also tearing up, as he recalled the painful past. Sa kabila ng lahat, anak pa rin niya ito. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naiwan siya ng 12-dosenang mga komplikasyon sa medikal na hindi magamot ng lubusan. Siya ay may edad na 1 dekada sa loob ng 3 araw, at ang kanyang mga kalamnan ay sumasakit tuwing umuulan. Sinabi ng doktor na ang trauma na dinanas ng kanyang katawan ay nagpaikli sa kanyang buhay ng humigit kumulang 30 taon, pag-amin ni Michael, na hindi na nakatuloy. Ina, pabulong na sabi ni Levi habang nakakuyom ang mga kamao. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 890. Isang buntis na babae ang lumuhad sa ilalim ng malakas na ulan sa loob ng 3 araw. Gaano ba siya kalakas, para lumuhad ng napakatagal sa ilalim ng mga pangyayaring iyon? Naranasan niya ang lahat ng iyon, para lang maprotektahan ang kanyang anak. Iyon ay hindi maisip at hindi kapanipaniwala. Ang isang mahinang babae ay magiging malakas kapag siya ay naging isang ina. Ganyan talaga ang isang ina. Isa lamang siyang ordinaryong ina sa libu-libong ina sa Earth. Tila maaaring mag-transform ang mga magulang bilang mga makalangit na anghel kapag pinagbantaan ang kanilang mga anak. Ang isang magulang ay panatilihing nakalutang ang langit para lamang makanlungan ang kanilang mga anak. Walang mga Diyos sa mundong ito, ngunit maraming mga regular na magulang na gagawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Pinunasan ni Michael ang kanyang mga luha sa isang tabi at nagpatuloy, sa huli, ang pamilya ng iyong kapanganakan na ama ay nagpatuloy sa pagtatapos ng kanilang bargain, upang payagan kayong mabuhay ng iyong ina, ngunit mayroon silang isang kondisyon. Ha? Ano iyon? Tanong ni Levi. Pinayagang ipanganak ka, ngunit hindi dapat ang iyong ina ang nagpalaki sa iyo. Sa halip, dapat kang iwanan, sa kalye, at hindi mo dapat kontaken ang iyong ina. Simple lang ang kanilang pangangatwiran. Ang bata ay hindi dapat natunton pabalik sa kanilang pamilya. Pinutol nila ang ugnayan mula sa pinagmulan upang ikaw ay manatiling ulila, na iniwan ng iyong mga magulang. Kinailangan ng iyong ina na sumang-ayon sa kanilang mga kondisyon upang ikaw ay mabuhay. Pagkatapos mong ipanganak, iniwan ka niya sa isang random na lugar. Hindi namin akalain na mapupunta ka sa mga lansangan ng Northampton, na pinagtibay ng mga miyembro ng pamilyang Garrison na nanirahan doon. Ina, bulong ni Levi habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Tinadyakan niya ang kanyang paa sa galit, at ang marmol na sahig sa ilalim ng kanilang mga paa ay pumutok. Kumalat sa sahig ang parang sapot na gagamba, hanggang sa halos nabasag ang bawat pulgada. Ang nakakatakot ay higit sa 100 lalaki ang maaaring tumayo sa sahig nang hindi ito nasisira, ngunit ang pagtapak ni Levi ay nagawang gawin ito.
Ang nakikita lamang ng lakas ni Levi ay nagulat kay Michael at sa iba pa. Tao rin ba siya? Naantig si Levi nang malaman na ang daming ginawa ng kanyang ina para lang mabuhay siya. Masasabing inialay niya ang buong buhay niya sa kanya. Ilang dekada na silang hindi nagkita, pero nangyari lang iyon para mabuhay lang siya. Siya ay tunay na naniniwala na ang kanyang ina ay naninirahan sa isang random na sulok ng Earth, miss na miss siya, araw-araw. Siguradong miss na niya ang kapanganakan niyang anak, lalo na sa pagkaraan ng mahabang panahon. Anong nangyari sa nanay ko pagkatapos? Sa palagay ko ay hindi siya papayagan ng pamilyang Garrison ng Oakland City na umalis ng ganoon kadali. Tanong ni Levi. Tama ka dyan. Upang panatilihing lihim ang iyong pagkakakilanlan, kailangan nilang tanggalin ang lahat ng bakas ng iyong pag-iral, at ganoon din ang para sa iyong ina. Kinasusuklaman ng pamilyang Garrison ang mga maluwag na dulo. Paano kung ang iyong ina ay nagpakita sa manor ng pamilya isang araw o biglang nagpapahayag ng kanyang pag-iral? Hindi gusto ng pamilyang Garrison na mangyari iyon, at tumanggi silang ipagsapalaran ito. Palm ni Michael. So, anong ginawa nila? Tanong ni Levi habang pinipigilan ang hininga. Sagot ni Michael, ipinakulong nila ang nanay mo at pinayagan siyang mabulok doon. Ang masama pa nito, habang buhay siyang nakakulong at hindi siya pinayagang makaalis ng isang hakbang mula sa lugar na iyon.